Ang bawat kislap ng chandelier sa Grand Ballroom ng Peninsula Manila ay tila dumudoble sa tuwa sa mga mata ni Amelia. 12 taon. 12 taon na ang nakalilipas mula nang sabihin niyang oo kay Lorenzo, ang lalaking minsang naniwala niyang siyang katuparan ng lahat ng kanyang pangarap. Ngayon, sa kanilang anibersaryo, muli niyang narinig ang mga salitang yon mula sa bibig nito. Boses nito'y puno ng pagmamahal habang binibigkas ang panatang panghabambuhay sa harap ng mga kaibigan at kapamilya. Ngunit sa pagitan ng mga haplos at malalalim na tingin, may isang bagay na biglang dumurog sa perpektong larawang iyon. Habang inaayos ni Amelia ang kurbata ni Lorenzo, isang piraso ng papel ang nahulog mula sa bulsa ng coat nito. Hindi ito ordinaryong papel. Ito ay isang resibo. Resibo mula sa isang mamahaling baby boutique sa Green Hills na may lamang mga damit at gamit para sa isang sanggol. Napako ang tingin ni Amelia sa papel. Ramdam niya ang pagtigil ng paghinga niya. Ang init ng paligid ay biglang napalitan ng lamig na gumapang sa kanyang mga ugat. Parang sinampal siya ng isang malakas na kamay. Ang kagalakan na kanina lamang ay bumabalot sa kanya ay naglaho na parang bula, pinalitan ng pagkalito at isang nakakabinging takot. Nasaan ang mga mata ni Lorenzo ngayon? Hindi ito nakatingin sa kanya. Nakatingin ito sa iba, sa kawalan, habang pilit na kinakalma ang kanyang sarili. Ang dating pinagkakatiwalaan niyang lalaki, ang kanyang asawa, ay biglang naging isang misteryo, isang estranghero na nakatayo sa kanyang tabi. "Mahal, okay ka lang?" Ang tanong ni Lorenzo. Pilit ng ngiti ang nasa labi. Hindi makasagot si Amelia. Ang kanyang puso, ang pusong pinagaling na niya mula sa mga sugat ng nakaraan, ay parang muling dinurog. "Lorenzo," nagsimula si Amelia. Ang boses niya ay bahagyang nanginginig. "Ano to?" Pilit na kinuha ni Lorenzo ang resibo mula sa kamay ni Amelia. Napaatras siya ng bahagya, halata ang pagkainis na agad niyang pilit na itinago sa likod ng isang pilit na tawa. Ito ba? Aksidente lang yan, mahal ko. Para yan sa apo ng isa sa mga investors natin. Gusto lang ni Tita Celia na magpasuyo." Ang kasinungalingang yon ay dumiretso sa puso ni Amelia. Tila hindi sapat ang 12 taon para makilala niya ang tunay na ugali ng lalaking ito. Ang pagdududa ay nagsimulang kumapit ng mahigpit sa kanyang dibdib. Ramdam niya ang bigat ng mga mata ng mga bisita sa paligid, kahit na hindi naman talaga sila nakatingin sa kanila. Matapos ang maikling pag-uusap na puno ng pag-iwas mula kay Lorenzo, nagpaalam na sila sa mga bisita sa kanilang marangyang condo unit sa Makati. Sa katahimikan ng kanilang silid-tulugan, muling nabuksan ang usapan. "Lorenzo, hindi ko matanggap yan," sabi ni Amelia. Nakatayo sa harap ng bintana, nakatalikod sa kanya. "Bakit mo gagawin yun sa akin?" Lumapit si Lorenzo. Niyakap siya mula sa likod. "Amelia, wala kang dapat ipag-alala. Nandito lang ako. Mahal na mahal kita. Wala nang iba." Hinalikan nito ang kanyang leeg. Dapat ay magdudulot ito ng kilig. Ngunit ang tanging naramdaman ni Amelia ay ang pagdami ng kaba. Naramdaman niya ang pagpupumiglas ng katawan ni Lorenzo, ang pag-iwas nito sa kanyang mga mata, nang magtama ang kanilang paningin sa salamin sa dresser. "Hindi mo sinabi sa akin," mahinang sabi ni Amelia. "Hindi mo sinabi kung kanino yung mga yon." "Pangako, mahal ko. Sa susunod, sasabihin ko sa'yo agad. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano." Hinigpitan nito ang yakap. Ngunit ang pilit na yakap na yon, ang mga salitang yon, ay hindi nakapagbigay ng kapayapaan kay Amelia. Sa halip, ang mga yon ang nagsilbing simula ng kadena ng mga tanong na hindi niya masagot. Habang nakahiga sila sa kama, si Amelia ay nakatingin sa kisame. Ang imahe ng resibo ng baby boutique ay paulit-ulit na bumabangon sa kanyang isipan.
Ang kumpiyansa niya sa kanilang pagsasama ay biglang naglaho, pinalitan ng isang malamig na kilabot. Sa gitna ng kadiliman, habang mahimbing na natutulog si Lorenzo sa tabi niya, isang desisyon ang nabuo sa isip ni Amelia. Hindi niya ito masikmura, kailangan niyang malaman. Dahan-dahan, inabot niya ang cellphone ni Lorenzo sa nightstand. Sa lock screen, isang notification ang lumitaw mula sa isang hindi pamilyar na numero. Kailan mo sasabihin sa kanya ang tungkol sa atin? Nanginginig ang mga kamay ni Amelia habang binabasa ang mensahe, para siyang nakakita ng multo. Ang perpektong mundo na kanyang ginagalawan ay gumuho na. Ang tanong na yon ay hindi para sa sino paman, kundi para sa kanya. Hindi nakatulog si Amelia. Ang bawat segundo ng gabing iyon ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Ang mensaheng nabasa niya sa cellphone ni Lorenzo ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang lason na dahan-dahang kumakalat sa bawat ugat ng kanyang pagtitiwala. Kailan mo sasabihin sa kanya ang tungkol sa atin? Sino? Anong atin? Kinabukasan, pumasok siya sa ospital na dala-dala ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Bilang isang kilalang cardiologist, sanay siyang magsuot ng maskara ng kahinahunan at profesionalismo. Ngunit ngayon, ang maskarang yon ay parang babasaging salamin na anumang oras ay maaaring mabasag. Habang tinitingnan niya ang chart ng isang pasyente, ang mga letra ay lumalabo. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Lorenzo, ang pilit nitong nangiti, ang pag-iwas sa kanyang mga mata. "Doc, okay lang po kayo?" Tanong ng resident doctor na kasama niya. Tumango lang si Amelia. Pilit na ibinalik ang sarili sa kasalukuyan. "Okay lang ako. Schedule natin siya for an angiogram tomorrow." Nagpatuloy ang umaga na puno ng pagkukunwari. Ngunit pagdating ng tanghali, habang naglalakad siya sa abalang lobby ng ospital, isang boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. "Dr. Amelia Serrano?" Humarap si Amelia at nakita ang isang babaeng hindi niya kilala. Payak ang suot nitong bestida, bakas sa muka ang pagod, ngunit ang mga mata nito ay nagliliyab sa isang determinasyon na nakapagpakilabot sa kanya. "Yes? May kailangan ka?" Tanong ni Amelia, inaakalang isa ito sa mga kamag-anak ng pasyente. Umiling ang babae. Lumapit ito ng isang hakbang. "Hindi ako pasyente. Ako si Isabel." Walang epekto sa kanya ang pangalan, ngunit ang sumunod na sinabi nito ang nagpatigil sa mundo ni Amelia. "Ako ang legal na asawa ni Lorenzo." Natawa si Amelia, isang tawang walang kagalakan. "Excuse me, baka nagkakamali ka ng kausap." Aalis na sana siya, ngunit hinarangan siya ng babae. Ang mga bulungan sa paligid ay nagsimula nang marinig ni Amelia. "Hindi ako nagkakamali, doktora," sabi ni Isabel. Mas matatag ang boses. 15 taon na kaming kasal ni Lorenzo, at heto ang preba. Mula sa kanyang bag, inilabas ni Isabel ang isang dokumento at iniabot kay Amelia. Nanginginig ang kamay ni Amelia habang tinitingnan ang papel. Isang marriage contract. Nakasulat doon ang pangalan ng kanyang asawa, Lorenzo Miguel Serrano, at ng babaeng nasa harap niya, Isabel Reyes. Ang petsa ng kasal, 15 taon na ang nakalipas. "Ano pa to? Peke to." Nanginginig na sabi ni Amelia. "Hindi yan peke," sagot ni Isabel. Ang boses ay nagsimula nang tumaas. "Ang peke dito ay ang pagsasama ninyo, dahil habang akala mo asawa ka, isa ka lang palang kabit." Ang salitang kabit ay parang isang malakas na sampal. Tumama ito hindi lang sa kanyang pisngi, kundi sa buong pagkatao niya. Ramdam niya ang mga matang nakatitig sa kanya, ang mga bulungang nagiging mas malakas. Ang kanyang reputasyon, ang kanyang pangalan, ay dinudungisan sa harap ng lahat. "Security!" sigaw ni Amelia. Hindi na makapagtimpi. "Ilabas ninyo ang babaeng to."
Habang pilit na kinakaladkad ng mga gwardiya si Isabel, patuloy itong sumisigaw. Magsama kayo ng manloloko mong asawa. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha ang hustisya. Nang mawala na si Isabel, naiwan si Amelia na nakatayo sa gitna ng lobby, nanginginig at binabalot ng kahihiyan. Mabilis siyang naglakad patungo sa kanyang opisina, hindi pinapansin ang mga tingin ng kanyang mga kasamahan. Pagkapasok niya sa opisina, isinara niya ang pinto at nilock ito. Doon, sa kaligtasan ng 4 na sulok ng kanyang silid, bumigay ang kanyang mga tuhod. Bumagsak siya sa sahig, humahagulgol na parang isang batang nawawala. Ang sakit ay napakatindi, parang isang kutsilyong paulit-ulit na isinasaksak sa kanyang dibdib. 12 taon, isang kasinungalingan. Kabit. Ang salitang yon ay umaling-awngaw sa kanyang isipan, isang sumpa. Matapos ang ilang minutong pag-iyak, nanginginig niyang kinuha ang kanyang cellphone. Kailangan niya ng sagot. Kailangan niyang marinig mula mismo kay Lorenzo. Dinial niya ang numero nito. "Hello, mahal?" Masayang bati ni Lorenzo sa kabilang linya. "Lorenzo," sabi ni Amelia. Ang boses niya ay nanginginig, ngunit matigas. "Pumunta dito sa ospital ang isang babae. Nagpakilala siyang asawa mo." Katahimikan. Ilang segundong katahimikan na para kay Amelia ay isang kumpirmasyon. "Amelia, makinig ka. I can explain." "Umuwi ka." Putol ni Amelia sa sinasabi nito. "Umuwi ka. Ngayon din." Ibinaling niya ang tawag. Ang paghihintay sa kanilang kondo ay isang torture. Bawat tunog ng elevator ay nagpapatindig ng kanyang balahibo. Nang sa wakas ay narinig niya ang pagbukas ng pinto. Tumayo siya, handa para sa isang digmaan. Pumasok si Lorenzo. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Nang makita niya si Amelia, ang mga mata nito ay napuno ng isang emosyon na hindi mabasa ni Amelia. Pagsisisi, takot, o awa. Walang nagsalita. Naglakad si Lorenzo palapit sa kanya at sa isang kilos na hindi inaasahan ni Amelia, lumuhod ito sa kanyang harapan. "Totoo, Amelia," sabi nito. Ang boses ay basag. "Kasal nga kami ni Isabel." Naramdaman ni Amelia ang huling hibla ng kanyang pag-asa na naputol. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, hinawakan ni Lorenzo ang kanyang mga kamay. Ang mga mata ay puno ng luha. Pero matagal nang walang bisa ang kasal na, "Yon, Amelia. Maniwala ka sa akin." Ang mga salita ni Lorenzo ay parang isang maliit na sinag ng liwanag sa gitna ng kadiliman ni Amelia. Walang bisa. Kumapit siya sa mga salitang iyon, desperadong umaasa na may katotohanan sa likod ng mga ito. "Tumayo ka." Utos ni Amelia. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Kahit na lumuhod pa si Lorenzo sa harap niya, hindi nito mabubura ang imahe ni Isabel sa ospital. Ang kahihiyang idinulot nito sa kanya. Tumayo si Lorenzo, ang muka ay basang-basa ng luha. "Mahal ko, patawarin mo ako. Dapat sinabi ko sa'yo noon pa. Natakot ako. Natakot akong mawala ka." "Magpaliwanag ka?" Tanging sagot ni Amelia. Umupo siya sa sofa, nag-iwan ng malaking espasyo sa pagitan nila. At doon, nagsimula ang isang kwentong maingat na hinabi para makuha ang kanyang simpatya. Ikinuwento ni Lorenzo ang tungkol sa isang batang Lorenzo, mapusok at nagkamali. Pinakasalan daw niya si Isabel dahil sa matinding pressure mula sa pamilya nito at dahil sa isang hindi inaasahang pagbubuntis na nauwi rin sa pagkalaglag. Sabi niya, si Isabel ay naging mapanakit at manipulative. Ginagamit ang kasal para pigain siya ng pera. Sinubukan kong makipaghiwalay, Amelia, pero hindi siya pumayag. Kaya't napilitan akong dumaan sa isang legal na proseso para ipawalang bisa ang kasal namin. It was messy. It was expensive, but I did it. Ginawa ko para maging malaya, para sa pagkakataong makahanap ng totoong pag-ibig. At iyon ka.
Pagpapatuloy niya, lumalapit kay Amelia. Ikaw ang totoong pag-ibig na yon. Hindi pa rin kumbinsido si Amelia. Kung totoo yan, nasaan ang patunay? Doon, parang isang magikero na may inilalabas na alas, kinuha ni Lorenzo ang kanyang briefcase. Mula roon, inilabas niya ang isang makapal na folder. Inilatag niya sa coffee table ang mga dokumento na mukhang opisyal, may mga selyo ng korte, mga pirma ng abogado. Ito, sabi ni Lorenzo, itinuturo ang isang papel na may titulong Decree of Annulment. Ito ang katibayan na malaya na ako nang makilala kita. Pinag-aralan ni Amelia ang bawat papel. Bilang isang doktora, sanay siyang tumingin sa mga detalye. Ang mga dokumento ay mukhang lehitimo. Ang mga petsa ay tumutugma. Ang pagpapawalang bisa ay nangyari halos 1 taon bago sila magkakilala ni Lorenzo. Bakit siya lumitaw ngayon? Pagkatapos ng 12 taon, tanong ni Amelia, ang puso'y nagsisimulang maniwala. O mas tamang sabihing, gustong maniwala. Bumuntong hininga si Lorenzo, isang buntong hiningang puno ng pagod at pagkadismaya. Pera, Amelia, nabalitaan niyang naging matagumpay ang negosyo ko. Gusto niyang bumalik. Gusto niyang sirain tayo para makuha niya ang gusto niya. Ang paliwanag ay simple at, sa isip ni Amelia, makatuwiran. Ang kasakiman ay isang malakas na motibasyon. Niyakap siya ni Lorenzo at sa pagkakataong ito, hindi na umiwas si Amelia. Hinayaan niyang yakapin siya nito. Ang init ng katawan ni Lorenzo ay nagbigay sa kanya ng pamilyar na pakiramdam ng seguridad. Isang pakiramdam na desperado niyang kailangan sa mga sandaling iyon. Pinili niyang maniwala. Ang alternatibo na ang buong buhay niya ay isang kasinungalingan ay masyadong masakit para isipin. Patawarin mo ako. Mahal ko. Bulong ni Lorenzo sa kanyang buhok. Pangako, hindi na ako maglilihim sa'yo. Sa mga sumunod na araw, sinubukan ni Amelia na ibalik ang lahat sa dati. Pilit niyang iwinaksi sa kanyang isipan si Isabel. Itinuring itong isang masamang panaginip. Pinunit niya ang resibo ng mga gamit ng sanggol at itinapon ito sa basura. Isang simbolikong pagtatangka na burahin ang lahat ng pagdududa. Muling naging matamis si Lorenzo. Dinadala siya sa mga mamahaling dinner, binibigyan ng mga bulaklak. Sinusubukan itong bumawi. At tinanggap naman ito ni Amelia. Dahil ang pagtanggap ay mas madali kaysa sa paghahanap ng katotohanan. Isang hapon, habang nagpapahinga siya sa bahay, tumunog ang kanyang cellphone. Isang pamilyar na pangalan ang lumitaw sa screen. Celine, ang kanyang matalik na kaibigan at isa sa pinakamahusay na corporate lawyers sa bansa. Amy, kamusta na? Masayang bati ni Celine. Okay lang, Cel. Medyo busy lang. Pagsisinungaling ni Amelia. Mabuti naman. Actually, kaya ako napatawag. May nakita lang akong medyo kakaiba, sabi ni Celine. Ang tono ay nag-iba. Naging mas seryoso. Tiningnan ko yung public records ng kumpanya ni Lorenzo. For a completely different case, ha? Pero napansin ko lang. May ilang inconsistencies sa financial statements nila for the past 2 years. Napakunot ang noo ni Amelia. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko pa sigurado, sabi ni Celine. Pero parang may mga transaction na hindi malinaw ang pinanggalingan at patutunguhan. Tiningnan ko lang sa surface level, pero may something na hindi tama. Naisip lang kitang i-heads up. Alam mo na, bilang kaibigan. Pagkatapos ng tawag, napaupo si Amelia. Ang munting kapayapaang sinubukan niyang buuin ay muling gumuho. Inconsistencies, mga transaksyon na hindi malinaw. Ito ay isa na namang sikreto. Isa na namang bagay na hindi sinasabi sa kanya ni Lorenzo. Ang pagdududa na pilit niyang ibinaon ay muling umusbong. Mas malakas at mas nakakatakot kaysa dati. Ang mga salita ni Celine ay parang isang uod na pumasok sa isipan ni Amelia at hindi na umalis. May something na hindi tama. Sa mga sumunod na araw, ang mga salitang iyon
ay naging isang anino na sumusunod sa kanya saan man siya magpunta. Habang sinusuri niya ang EKG ng isang pasyente, iniisip niya ang mga financial statement. Habang kausap niya ang pamilya ng isang pasyente, tinatanong niya sa sarili kung anong inconsistencies ang nakita ni Celine. Ibinuhos niya ang kanyang sarili sa trabaho, umaasang ang pagiging abala ay magiging lunas. Pero isang umaga, ang santuwaryo niya, ang ospital, ang siya mismong naging impyerno. Papunta siya sa kanyang opisina nang salubungin siya ng isa sa mga resident doctor, si Dr. Santos, na may hawak na cellphone. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. "Doc, nakita niyo na po ba to?" Alanganing tanong ni Dr. Santos. Iniabot ang telepono sa kanya. Kinuha ito ni Amelia. Isang article mula sa isang hindi kilalang blog ang nakabukas. Ang headline ay malaki at mapanira. Sikat na doktora sa Makati, sangkot sa eskandalo ng pera at pag-ibig. Nanlamig ang buo niyang katawan. Habang binabasa niya ang mga salita, parang unti-unting nauubos ang hangin sa kanyang baga. Inilalarawan ng artikulo ang isang respetadong doktora na di umano'y tumatanggap ng kickbacks mula sa isang malaking pharmaceutical company. Sinasabi nito na ginagamit niya ang kanyang posisyon para ireseta ang mga mamahaling gamot ng kumpanyang yon kapalit ng malaking pera. At ang pinakamasakit na bahagi, sinasabi ng artikulo na ang doktora ay may lihim na relasyon sa isang maimpluwensyang executive ng nasabing kumpanya na siyang dahilan ng kanyang mabilis na pag-asenso. Walang pangalan, pero ang mga detalye, ang ospital sa Makati, ang kanyang espesyalisasyon, lahat ay nakaturo sa kanya. Ito ay isang atake, hindi lang sa kanyang propesyon, kundi sa kanyang pagkababae. Nanginginig ang kamay niyang isinauli ang cellphone. Napansin niya ang mga tingin sa paligid. Ang mga dati bumabati sa kanya ng may paggalang ay ngayon nag-iiwasan ng tingin, nagbubulungan. Sa isang iglap, ang pangalang pinaghirapan niyang buuin sa loob ng maraming taon ay nabahiran ng dumi. Bago pa man siya makarating sa kanyang opisina, isang mensahe ang dumating mula sa sekretary ng hospital director. Pinapatawag siya para sa isang urgent meeting. Ang conference room ay malamig at tahimik. Nakaupo sa paligid ng malaking mesa ang mga pinuno ng ospital, ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang mababakas na anumang simpatya. "Dr. Serrano," simula ng hospital director, si Dr. Alcaraz. "I'm sure alam mo na kung bakit ka namin pinatawag." Tumangulang si Amelia, hindi makapagsalita. "Isang seryosong akusasyon ito, Amelia," pagpapatuloy nito. "At bilang pag-iingat sa reputasyon ng ospital, kailangan nating magsagawa ng isang internal investigation." "Hindi totoo ang mga yan." Sa wakas ay nasabi ni Amelia. Ang boses ay mahina. "Sana nga," sabi ng isa pang board member. Ngunit pagkatapos ay inilapag nito sa mesa ang isang folder. "Pero nakatanggap kami ng kopya ng mga bank statement na ito. Nagpapakita ng malalaking deposito sa isa sa iyong mga account mula sa isang kumpanyang konektado sa pharma na binabanggit sa article." Napatingin si Amelia sa mga papel. Totoo ang account number. Ngunit ang mga transaksyon, hindi niya maalalang may mga ganoong perang pumasok. "Paano?" "This is fabricated," sabi niya. "Sinisiraan lang ako." "Hanggat hindi natin napapatunayan yan, kailangan ka naming ilagay sa preventive suspension, effective immediately," sabi ni Dr. Alcaraz. Ang mga salita ay parang isang hatol ng kamatayan sa kanyang karera. Suspended. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Parang isang masamang biro. Umuwi si Amelia na parang isang kaluluwang nawawala. Pagdating niya sa kondo, nandoon na si Lorenzo, ang mukha ay puno ng pagkagalit. Ipinakita niya ang article sa kanyang tablet. "Nakita ko na." Bulong ni Lorenzo, hinawakan siya sa balikat. "Sinasabi ko na nga ba, gagawin lahat ni Isabel
para sirain ka, para sirain tayo. Agad na itinuro ni Lorenzo ang sisi kay Isabel. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na naniwala si Amelia. Habang si Lorenzo ay naglalabas ng galit, nangangakong hahanapin kung sino ang nasa likod ng lahat para protektahan ang kanyang asawa. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa likod ni Amelia. Ang timing ay masyadong perpekto. Nagsimula siyang magtanong at biglang may lumabas na iskandalo para patahimikin siya, para sirain ang kanyang kredibilidad. Niyakap siya ni Lorenzo. "Huwag kang mag-alala. Mahal ko. Magkasama tayo dito. Malalagpasan natin to." Ngunit ang yakap na dating nagbibigay sa kanya ng kapanatagan ay ngayon parang isang hawla. Nang gabing iyon, habang nakaupo si Amelia sa dilim ng kanilang sala, biglang may kumatok sa pinto. Nag-aalangan siyang tumayo para buksan ito. Sino naman ang bibisita sa kanya sa ganoong oras? Pagbukas niya ng pinto, isang mukha ang bumungad sa kanya. Isang mukhang nagdulot sa kanya ng kahihiyan at sakit. Si Isabel. Pero ngayon, wala ang galit at tapang sa mga mata nito. Ang naroon ay purong takot. Nanginginig ang kanyang mga labi at namumutla ang kanyang mukha. "Kailangan nating mag-usap," sabi ni Isabel. Ang boses ay nanginginig at desperado. Pareho tayong nasa panganib. Nakatayo si Isabel sa harap ng pintuan ng marangyang condo unit. Ang puso niya ay kumakabog na parang tambol. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na tumakbo, na umalis. Ngunit mas malakas ang sigaw ng takot para sa kanyang anak, ang sigaw para sa hustisya na matagal na niyang kinikimkim. Nang bumukas ang pinto at bumungad sa kanya ang mukha ni Amelia, ang mukha ng babaeng kinamuhian niya ng matagal, nakita niya sa mga mata nito ang parehong gulat at sakit na nararamdaman niya. Sa isang iglap, hindi niya nakita ang isang kaaway. Nakita niya ang isang kapwa biktima. "Papasukin mo ako," pakiusap ni Isabel. Ang boses ay halos isang bulong. "Please, may kailangan kang malaman." Nag-aalangan si Amelia, ngunit sa huli ay tumabi ito para bigyan siya ng daan. Ang sala ay malawak at elegante. Isang mundo na napakalayo sa maliit na apartment na tinitirhan niya at ng kanyang anak. Ito ang buhay na dapat ay sa kanya. Ngunit ngayon, ang lahat ng yon ay walang halaga. "Anong ginagawa mo dito?" tanong ni Amelia. Ang boses ay malamig pa rin, ngunit wala na ang dating talim. "Nakita ko ang article," sabi ni Isabel, hindi na nagpaligoy-ligoy pa. "Tungkol sa'yo, sa ospital. At masaya ka na, di ba?" Sarkastikong sagot ni Amelia. "Ito naman ang gusto mo, di ba? Ang sirain ako?" Umiling si Isabel. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. "Hindi. Nung una, galit ako sa'yo. Inggit ako sa'yo. Pero hindi ko alam. Hindi ko alam kung gaano siya kasama." "Siya? Si Lorenzo? O kung sino man talaga siya?" sabi ni Isabel. "Hindi ako ang nagpakalat ng article na yon, Amelia. Siya. Ginawa niya yon para sirain ka. Para mawalan ka ng kredibilidad. Para kapag nagsalita ka laban sa kanya, walang maniniwala sa'yo." Natahimik si Amelia. Ang mga salita ni Isabel ay tumagos sa kanya. Dahil iyon din mismo ang hinala na nagsimula ng mabuo sa kanyang isipan. Umupo si Isabel sa dulo ng sofa. Ang mga kamay ay nanginginig. 15 taon, Amelia. 15 taon ng buhay ko ang kinuha niya. Nagsimula siyang magkwento. Sa simula, si Lorenzo ay ang prinsipe sa kanyang fairy tale. Isang binatang negosyante na puno ng pangarap at pangako. Nagpakasal sila. Nagkaroon ng isang anak na lalaki, si Marco. Ngunit dahan-dahan, nagbago ang lahat. Naging malihim si Lorenzo. Palaging may mga business trips. Naging malamig ito. At kung minsan, marahas. Nang malaman kong may iba siya, ikaw, sinubukan kong umalis. Pagpapatuloy ni Isabel, ang mga luhay tuluyan ng bumagsak. Pero tinakot niya ako.
Sinabi niyang kung aalis ako, ilalayo niya sa akin si Marco. Gagamitin niya ang lahat ng pera at koneksyon niya para palabasin na isa akong masamang ina. Mula sa kanyang bag, kinuha ni Isabel ang kanyang luma at basag na cellphone. Ipinakita niya kay Amelia ang mga mensahe. Lorenzo, subukan mong gumawa ng eksena, Isabel, at hinding-hindi mo na makikita ang anak mo. Lorenzo, huwag mong isipin na hindi ko kaya. Papatayin kita sa korte. Lorenzo, manahimik ka lang dyan at bigyan kita ng pera. Yun lang ang papel mo. Ang mga salita ay brutal at walang awa. Nakita ni Amelia ang desperasyon ng isang ina na natrap. At ang anak namin, sabi ni Isabel, ang boses ay basag. Pinapalabas niyang anak niya sa pagkadalaga sa mga kamag-anak niya. Hindi niya pinapakilala bilang anak niya. Dahil ayaw niyang masira ang imahe niya bilang isang successful bachelor nang makilala kanya. Ipinakita ni Isabel ang isang litrato sa kanyang wallet. Isang batang lalaki, mga 8 taong gulang, nakangiti. Kamukhang kamukha ni Lorenzo. Doon na gumuho ang lahat ng natitirang depensa ni Amelia. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking pinakasalan niya, ay isang halimaw. Hindi lang siya isang manloloko, isa siyang manipulator, isang abuser. Tumingin si Amelia kay Isabel at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya ang sarili niya sa mga mata nito. Ang parehong sakit, ang parehong pagtataksil, magkaiba man sila ng landas, iisang tao lang ang sumira sa kanila. Bakit ka pumunta dito ngayon? Tanong ni Amelia. Mas mahinahon na ngayon. Dahil kahapon, pinuntahan niya ako. Sagot ni Isabel. Ang takot ay bumalik sa kanyang boses. Sinabi niyang kung hindi pa ako tumigil, hindi lang si Marco ang mawawala sa akin. Baka isang araw, maaksidente na lang daw ako. Natakot ako, Amelia. Natakot ako na baka hindi lang ako ang kaya niyang gawin yon. Naintindihan ni Amelia ang ibig sabihin ni Isabel. Ang pag-atake sa kanyang karera ay isang warning, isang patikim sa kung anong kaya nitong gawin. Tumayo si Amelia. Naglakad siya papunta sa kanyang study table at kumuha ng isang piraso ng papel. Isinulat niya ang isang pangalan at numero. Sino yan? Tanong ni Isabel. Kaibigan ko. Abogado? Sabi ni Amelia. Ang boses ay matatag na ngayon. Pinalitan ng determinasyon ang kanyang takot. Inabot niya ang papel kay Isabel. Tawagan mo siya. Sabihin mo, kailangan nating malaman ang lahat. Ang opisina ni Celine ay matatagpuan sa isa sa mga nagtataasang gusali sa Bonifacio Global City. Ang mga pader na salamin ay nagbibigay tanaw sa buong syudad. Isang simbolo ng kapangyarihan at katotohanan. 2 bagay na desperadong kailangan nina Amelia at Isabel. Magkatabi silang nakaupo sa harap ng malaking mahogany desk ni Celine. Ang tensyon sa pagitan nilang dalawa ay naroon pa rin. Isang awkward na paalala ng kanilang nakaraan. Ngunit natatabunan na ito ng isang mas malaking layunin. Ang alamin kung sino talaga si Lorenzo Serrano. Okay, let's start from the beginning. Sabi ni Celine. Ang kanyang boses ay kalmado at propesyonal. Inilatag niya sa mesa ang marriage contract ni na Lorenzo at Isabel. Ito ang una nating basihan. Sunod na inilatag ni Amelia na may halong hiya ang kopya ng decree of annulment na ibinigay sa kanya ni Lorenzo. Sinabi niya sa akin na ito ang patunay na wala na silang bisa nang magkakilala kami. Mahinang sabi ni Amelia. Kinuha ni Celine ang dokumento at sinuri ito nang mabuti gamit ang isang maliit na magnifying glass. Tinitigan niya ang selyo, ang pirma, ang bawat letra. Pagkatapos ng ilang minuto, umiling siya at tumingin kay Amelia. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa. Amy, I'm so sorry, sabi ni Celine. This is a high-quality fake. Magaling ang pagkakagawa. Pero peke ito.
Ang case number na nakalagay dito ay hindi nag-e-exist sa records ng korte. Ang bawat salita ni Celine ay parang isang suntok sa sikmura ni Amelia. Pekeng papeles, pekeng pag-ibig, pekeng buhay. Gumuho ang huling pundasyon ng kanyang pagtitiwala. Totoo nga, siya ay naging isang kabit sa loob ng 12 taon nang hindi niya nalalaman. Napayuko si Amelia, hindi na napigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Naramdaman niya ang isang kamay sa kanyang balikat. Nang tumingala siya, nakita niya si Isabel. Ang mga mata nito ay nagpapakita ng pag-unawa. Sa sandaling iyon, sila ay iisa. Kung peke ang annulment, ibig sabihin, kasal pa rin sila, sabi ni Celine. Iniisip ng malakas. At ang kasal ninyo ni Lorenzo, Amy, ay legally void, bigamous. Ang salitang bigamous ay nag-iwan ng mapait na lasa. May mas malala pa. Pagpapatuloy ni Celine, bumalik ang tingin sa kanyang laptop. Sinimulan kong tingnan ang background ni Lorenzo Serrano base sa mga impormasyong binigay mo, Amy. Birth certificate, school records, pero may hindi nagtutugma. Para siyang isang multo. Lumitaw lang siya sa mga record mga 16 na taon na ang nakalipas. Walang record bago yon. Anong ibig sabihin niyan? Tanong ni Isabel. Ibig sabihin malamang, ang Lorenzo Serrano ay hindi niya totoong pangalan. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa buong silid. I hired a private investigator, a friend of mine. Sabi ni Celine, ipinadala ko sa kanya ang litrato ni Lorenzo at pinatakbo sa lahat ng government database kasama na ang police records gamit ang facial recognition software. Huminga ng malalim si Celine bago magpatuloy. Kaninang umaga lang, tumawag siya. May nahanap siya. Ikinabit ni Celine ang kanyang laptop sa isang malaking monitor sa pader. Isang larawan ang lumitaw. Ito ay isang mugshot ng pulis. Ang lalaki sa larawan ay mas bata, mas payat, pero walang duda. Iyon si Lorenzo. Ngunit ang pangalang nakasulat sa ilalim ng larawan ay iba. Pangalan, Hector de Guzman. Kaso, estafa, fraud status wanted. Napasinghap si Amelia. Si Isabel ay napahawak sa kanyang bibig, ang mga matay ng lalaki sa gulat. Si Hector de Guzman, paliwanag ni Celine, ay wanted sa Visayas. Ang modus niya, maghanap ng mga babaeng may kaya sa buhay. Paibigin sila, pakikilala sa isang pekeng negosyo, at kapag nakuha na ang tiwala at pera nila, bigla na lang siyang maglalaho. May mga record ng hindi bababa sa 3 babae na nabiktima niya sa Cebu at Iloilo bago siya naglaho at lumitaw dito sa Maynila bilang si Lorenzo Serrano. Dagdag pa niya, ang katotohanan ay mas masahol pa kaysa sa kanilang pinakamasamang bangungot. Ang lalaking kanilang minahal ay hindi lang isang two-timer, isa siyang propesyonal na kriminal, isang mandaragit, na tahimik ang lahat. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-iyak ni Isabel at ang malalim na paghinga ni Amelia na pilit pinapakalma ang sarili. Kaya pala palagi siyang maingat sa mga litrato, bulong ni Isabel. Kaya pala wala akong kilala sa mga kamag-anak niya. At kaya niya ginawa ang iskandalo sa ospital. Sabi ni Amelia, ang kanyang boses ay naging matigas, ang kalungkutan ay napalitan ng isang malamig na galit. Dahil alam niyang malapit na tayong makatuklas, kailangan niya akong sirain bago ko pa siya masira. Sa gitna ng pagkabigla at sakit, isang bagong damdamin ang umusbong sa puso ni Amelia. Isang determinasyon. Tumunog ang cellphone abo ni Amelia. Isang text message mula kay Lorenzo. From, Lorenzo mahal ko, pauwi na ako. May sorpresa ako sa'yo. I love you. Ipinakita ni Amelia ang mensahe kina Celine at Isabel. Ang dating mensahe ng pagmamahal ay ngayon parang isang banta. Biglang tumunog din ang intercom sa opisina ni Celine. Ma'am Celine, may bisita po kayo sa baba. Emergency daw po. Lorenzo Serrano. Nanigas silang 3.
Paano niya nalaman na nandoon sila? "He's not here to see me," sabi ni Celine. Ang mga mata ay nakatutok kay Amelia at Isabel. "He's here for you. He followed you." Ang pinto ng opisina ni Celine ay gawa sa frosted glass. Bigla, isang anino ng isang lalaki ang lumitaw sa labas. Dahan-dahan itong huminto sa tapat ng pinto. Hindi ito kumatok. Naghihintay lang. Nagkatinginan sina Amelia, Isabel, at Celine. Ang takot ay malinaw na nakaguhit sa kanilang mga mukha. Ang halimaw ay nasa labas na ng pinto. At alam nitong nandoon sila. Ang anino sa labas ng pinto ni Celine ay hindi gumagalaw. Para itong isang rebulto ng panganib, naghihintay. Sa loob ng opisina, walang nangahas huminga. Ang tunog lang ng aircon ang maririnig, isang malamig na ugong nakasabay ng kilabot na gumagapang sa kanilang mga balat. Si Celine ang unang kumilos. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Tiningnan ang maliit na security peephole. Kinumpirma niya sa isang tango. Siya nga. "Huwag kayong gagawa ng ingay," bulong ni Celine. Bumalik sa kanyang desk. Mabilis niyang tinipa ang isang numero sa kanyang telepono. "Security, this is Celine Roque from Unit 3405. I have an unauthorized person outside my office. I need an escort to the basement parking. Use the service elevator, now." Pagkatapos ng tawag, bumaling siya kina Amelia at Isabel. "May back exit. Dadaan tayo sa fire escape papunta sa kabilang hallway. Doon natin sasalubungin ang security. Dalian ninyo." Parang mga espiya sa isang pelikula, tahimik silang kumilos. Bawat hakbang ay maingat. Bawat kaluskos ay nagpapatindig ng kanilang balahibo. Matagumpay silang nakalabas ng hindi napapansin. Habang nasa loob ng service elevator, kasama ang dalawang matipunong gwardiya, doon lang sila nakahinga ng maluwag. Ang pag-uwi sa kondo ay ang pinakamahabang biyahe sa buhay ni Amelia. Bawat kotse sa likod niya ay inakala niyang si Hector, ngunit alam niya ang kailangan niyang gawin. Tapos na ang pagiging biktima. Tapos na ang pag-iyak. Kung ang buhay niya sa loob ng 12 taon ay isang malaking dula, ngayon, gaganap siya sa pinakamahalagang papel ng kanyang buhay. Pagbukas niya ng pinto, nandoon si Hector. Nakaupo sa sala, nagbabasa ng libro. Ang perpektong imahe ng isang mapagmahal na asawa. Tumingala ito at ngumiti. Ang nangiting dati nagpapakilig sa kanya ay ngayon parang ngiti ng isang demonyo. "Mahal ko, you're home. Saan ka galing? Nag-aalala ako." Sabi nito. Ang boses ay puno ng lambing na ngayon ay alam niyang peke. Pinilit ni Amelia ng ngumiti. Kahit na pakiramdam niya ay nagyayelo ang dugo sa kanyang mga ugat. Nagka-emergency lang sa ospital. Pagkatapos, dumaan ako kay Celine. May pinapirmahan lang na mga dokumento. Ginamit niya ang pangalan ng kaibigan bilang panangga. Tumayo si Hector at lumapit sa kanya. Niyakap siya. "You seem tense." "Relax, mahal. Ako na ang bahala sa lahat. Let's have dinner." Ang hapunan ng gabing iyon ay isang pagsubok sa kanyang katatagan. Umupo siya sa tapat ng lalaking sumira sa kanya. Nakipagtawanan sa mga biro nito. Nakipagkwentuhan tungkol sa mga bagay na walang katuturan. Bawat pagnguya niya ay parang paglunok ng lason. Bawat pag-inom niya ng tubig ay parang pag-inom ng bubog. Ngunit hindi niya ipinakita. Ngumiti siya. Tumawa siya. Gumanap siya bilang si Amelia Serrano, ang mapagmahal at walang alam na asawa. At naniwala si Hector. Kinabukasan, gumawa siya ng dahilan para makalabas. Nagkita sila ni Isabel at Celine sa isang tahimik na coffee shop sa isang sulok ng ospital kung saan walang makakakilala sa kanila. "Ang galing mo, Amy, ni hindi niya nahalata," sabi ni Celine. "Hindi na ako ang Amelia na kilala niya," sagot ni Amelia. Ang boses ay matigas. "Kailangan nating kumilos. Mabilis." "Ano ang plano?" tanong ni Isabel. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan na ng determinasyon. "Ang opisina niya sa bahay," sabi ni Amelia.
May isang itim na bakal na safe sa likod ng painting doon. Palagi niyang sinasabi na nandoon ang mga important business documents. Sigurado akong nandoon ang lahat ng ebidensya, mga pekeng ID, pasaporte, bank books sa ilalim ng ibang pangalan. Paano natin bubuksan yon? Tanong ni Isabel. Napaisip si Amelia. Alam ko ang kombinasyon, ang kaarawan niya, ang pekeng kaarawan na ibinigay niya sa akin. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ang kasinungalingan mismo ni Hector ang magiging susi sa kanyang pagbagsak. Kailangan lang natin ng pagkakataon, sabi ni Celine. Isang pagkakataon na wala siya sa bahay ng matagal-tagal. Ang pagkakataong yon ay dumating ng mas maaga kaysa sa inaasahan nila. Nang gabing iyon, habang nag-aayos si Amelia ng mga gamit sa kwarto, pumasok si Hector na may malaking ngiti sa labi. Mahal ko, may magandang balita, sabi nito. Niyakap siya mula sa likod. Nanigas si Amelia ngunit pinilit niyang magsalita. Ano yon? Natuloy na ang deal natin sa Cebu. Ang investor na matagal ko nang nililigawan, bumigay na. Kailangan kong lumipad papuntang Cebu bukas na bukas. Mga 2 araw lang ako doon para ayusin ang mga papeles. 2 araw. 48 oras. Naramdaman ni Amelia ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ito na. Ito na ang pagkakataon na hinihintay nila. Humarap siya kay Hector, muling ipinakita ang isang matamis na ngiti, habang sa loob-loob niya, isang malamig na plano ang nabubuo na. Talaga? That's great news, mahal ko. Sabi niya, mag-iingat ka doon ha. I'll miss you. I'll miss you more, sagot ni Hector. Hinalikan siya sa noo. Ngunit habang nakayakap si Hector sa kanya, ang tanging naiisip ni Amelia ay ang bakal na safe sa likod ng painting at ang lahat ng mga sikretong naghihintay na mabuksan. Kinaumagahan, personal na hinatid ni Amelia si Hector sa airport. Ito ay bahagi ng kanyang plano, ang huling akto ng mapagmahal na asawa. Nagpaalam sila na may mga yakap at matatamis na halik. Isang perpektong eksena para sa sino mang makakakita. Ngunit sa sandaling umalis ang kotse ni Hector papasok sa departure area, ang ngiti sa mukha ni Amelia ay naglaho, napalitan ng isang malamig at determinadong ekspresyon. Mabilis siyang nag-drive pabalik sa kondo. Sa lobby, naghihintay na si Isabel. Ang dating magkaribal ay nagkatinginan at sa isang tango, sabay silang umakyat. Hindi na sila mga biktima. Sila ay mga mandirigma na may iisang misyon. Pagpasok sa unit, agad silang dumiretso sa opisina ni Hector. Ang silid ay amoy mamahaling leather at kasinungalingan. Ang malaking painting ng isang barko sa gitna ng dagat ay nakasabit sa dingding sa likod ng kanyang mesa. Ito yon, sabi ni Amelia. Ang boses ay nanginginig sa kaba at pananabik. Magkatulong nilang ibinaba ang mabigat na painting at gaya ng inaasahan, isang itim na bakal na safe ang bumungad sa kanila. Okay? Huminga ng malalim si Amelia. Ang birthday niya, 481578. Lumapit siya sa safe. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig. Habang pinihit niya ang dial, isang click, isa pa at isa pa. Sa huling numero, isang malakas na clank ang umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Bumukas, nagkatinginan sila ni Isabel. Ito na ang sandali ng katotohanan. Dahan-dahang binuksan ni Amelia ang pinto ng safe. Ang nasa loob ay higit pa sa kanilang inaasahan. Hindi lang ito mga dokumento. Ito ay isang buong kahon ng Pandora ng mga kasinungalingan ni Hector. Sa ibabaw ay mga tumpok ng pera, iba't ibang currency. Ngunit hindi iyon ang kanilang pakay. Sa ilalim nito, nakasalansan ang mga pasaporte. Isang pasaporte na may pangalang Lorenzo Serrano, isang pasaporte na may pangalang Hector de Guzman, at 3 pang iba na may iba't ibang pangalan at litrato ni Hector na may iba't ibang itsura. May bigote, may salamin, ibang gupit ng buhok. Mayroon ding mga pekeng birth certificate,
diploma, at mga deed of sale para sa mga ari-ariang nakapangalan sa iba't ibang babae. Diyos ko! Bulong ni Isabel habang isa-isang tinitingnan ang mga ID. Mabilis nilang inilabas ang lahat at inilatag sa sahig. Kinuhanan nila ng litrato ang bawat isa gamit ang kanilang mga cellphone, sinisiguradong malinaw ang bawat detalye. Habang ginagawa nila ito, isang maliit na itim na notebook ang nahulog mula sa isa sa mga folder. Pinulot ito ni Amelia. Sa loob, nakasulat ang mga pangalan ng babae. Sa tabi ng bawat pangalan, may mga numero, mga halaga ng pera, at mga personal na detalye. Mahilig sa alahas, mayaman ang pamilya, madaling mauto. Nakasulat din doon ang pangalan niya, Amelia Serrano, at sa tabi nito ang mga salitang Target acquired, good for long-term investment. Naramdaman ni Amelia na parang nasusuka siya. Para kay Hector, hindi siya asawa. Isa siyang investment. Biglang napahinto si Isabel, nakatitig sa isang lumang litrato, nakasama sa mga papeles. Kilala ko siya, sabi niya. Itinuturo ang isang babae sa litrato na nakangiti sa tabi ng isang mas batang Hector. Siya si Marisa. Kaibigan ko noong college sa Cebu. Bigla na lang siyang nawala. Sabi ng pamilya niya, sumama daw sa isang lalaki at hindi na nagpakita. Ang pangalang Marisa ay nasa notebook din. Sa tabi nito, ang pinakamalaking halaga ng pera sa buong listahan. Ang kanilang misyon ay hindi na lang para sa kanilang dalawa. Para na rin ito kay Marisa at sa lahat ng mga babaeng sinira ni Hector. Nang matapos silang kumuha ng litrato ng lahat, maingat nilang ibinalik ang lahat sa loob ng safe. Tinitiyak na walang bakas na magpapakitang may pumasok doon. Isinara nila ito at muling isinabit ang painting. Pagod ngunit tagumpay, umupo sila sa sala. Tapos na, sabi ni Isabel, bakas ang ginhawa sa boses. Hindi pa, sagot ni Amelia. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa pinto. Kailangan nating ipadala ang lahat ng ito kay Celine at kailangan nating maghanda. Habang naghahanda si Amelia na isend ang mga litrato, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message mula kay Hector. Nanginginig niyang binuksan ito. Ang mensahe ay simple at nakakakilabot. From Hector Lorenzo. Na-cancel ang meeting, mas maaga ang flight ko pabalik. See you in a few hours, mahal ko. Nanlaki ang mga mata ni Amelia. Tumingin siya sa orasan. Kung mas maaga ang flight nito, ibig sabihin, kasabay ng pag-iisip na yon, narinig nila ang tunog ng elevator na humihinto sa kanilang palapag, na sinundan ng papalapit na mga yabag sa hallway. Ngunit ang pinaka-nagpatigil sa kanilang paghinga ay ang tunog na sumunod dito. Ang tunog ng isang susi na ipinapasok sa susian ng kanilang pinto. Bumalik na siya. Ang tunog ng pagpihit ng susi sa seradura ay parang isang putok ng baril sa nakabibinging katahimikan ng kondo. Nagkatinginan sina Amelia at Isabel. Ang kanilang mga muka ay puno ng purong sindak. Wala ng oras para tumakbo. Wala ng oras para magtago. Natrap sila. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Hector. Hila-hila ang kanyang maliit na maleta. Ang ngiti sa kanyang labi ay agad na naglaho nang makita niya hindi lang si Amelia, kundi pati si Isabel na nakaupo sa sala na para bang naghihintay sa kanya. Isang malamig at mapanganib na katahimikan ang bumalot sa silid. Tiningnan ni Hector si Amelia, pagkatapos ay si Isabel, at muli pabalik kay Amelia. Ang kanyang mga mata ay unti-unting nag-iba mula sa pagkagulat, naging pagkalito, at sa huli, naging isang madilim at nakakatakot na pagkaunawa. Alam na niya. Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Tanong ni Hector. Ang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng panganib. Ang pagpapanggap ay tapos na. Tumayo si Amelia. Hindi niya ipinakita ang takot na kumakain sa kanyang kalooban.
Tiningnan niya si Hector ng diretso sa mata. Ang kanyang sariling mga mata ay nagliliyab sa galit na matagal na niyang kinimkim. Nag-uusap lang kami, sagot ni Amelia. Ang boses ay matatag. Tungkol sa mga sikreto mo. Isang mapanuyang tawa ang kumawala sa mga labi ni Hector. Mga sikreto? Amelia, mahal ko. Kung ano man ang mga kasinungalingang sinabi sa'yo ng babaeng yan, huwag mo nang ituloy. Putol ni Amelia. Ang kanyang boses ay parang yelo. Alam na namin ang lahat. Nawala ang nangiti sa mukha ni Hector. Ang maskara ng mapagmahal na si Lorenzo ay tuluyan ng bumagsak. Inilalantad ang malamig at walang kaluluwang mukha sa ilalim nito. Alam ninyo? Ulit niya. Dahan-dahang inilapag ang kanyang maleta. Ano ang alam ninyo? Alam namin ang tungkol sa pekeng annulment, sabi ni Isabel. Tumayo na rin sa tabi ni Amelia. Nakahanap siya ng lakas sa presensya ng isa pa. Alam namin ang tungkol sa mga ibang babae. Kay Marisa. Sa pagbanggit ng pangalang Marisa, isang kislap ng tunay na gulat ang dumaan sa mga mata ni Hector. At higit sa lahat, dagdag ni Amelia, bawat salita ay may bigat. Alam namin ang totoong pangalan mo, Hector. Sa sandaling iyon, nagbago ang lahat. Ang postura ni Hector ay naging mas agresibo. Ang kanyang mga mata ay naging mata ng isang hayop na na-corner. Wala nang pag-aalinlangan. Wala nang pag-arte. Tanging purong panganib. Dapat pala, tinapos ko na kayo noong una pa lang, sabi ni Hector. Ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Dahan-dahan siyang humakbang palapit. Automatikong napaatras sina Amelia at Isabel. Huwag kang lalapit, sigaw ni Isabel. Ngunit si Hector ay parang bingi. Ang kanyang atensyon ay nakatuon kay Amelia. Ikaw, kasalanan mo to. Binigay ko sa iyo ang lahat. Isang perpektong buhay at ito ang isusukli mo sa akin? Ang binigay mo sa akin ay isang kasinungalingan. Sigaw pabalik ni Amelia. At naniwala ka. Tawa ni Hector. Dahil yan ang gusto mo. Gusto mong maniwala sa isang fairy tale. Napakadali mong basahin, Amelia. Humakbang siyang muli, mas mabilis ngayon. Ang kanyang target ay si Isabel. Para sa kanya, si Isabel ang ugat ng lahat ng ito. Itinaas niya ang kanyang kamay, handang manakit. Ngunit bago pa man niya maabot si Isabel, isang malakas na tunog ng nabasag na salamin ang umalingaw-ngaw. Mabilis na kinuha ni Amelia ang isang mabigat na glass vase mula sa side table at walang pag-aalinlangang ipinalo ito sa braso ni Hector. Aray? Sigaw ni Hector, napaatras dahil sa sakit at gulat. Ang ingay na yon ang nagsilbing hudyat. Biglang bumukas ng malakas ang pinto ng kondo. Pumasok ang isang grupo ng mga pulis, kasama si Celine. Ang kanilang mga baril ay nakatutok kay Hector. Don't move! Police! Natigilan si Hector. Tumingin siya sa mga pulipus pagkatapos ay kay Amelia na nakatayo roon. Hawak pa rin ang basag na base. Ang kanyang dibdib ay umaakyat baba sa tindi ng adrenaline. Sa mga mata ni Amelia, nakita niya ang katotohanan. Naloko siya. Ang buong eksena ay isang bitag. Tapos na ang laro mo, Hector, sabi ni Amelia. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng tagumpay. Walang nagawa si Hector nang lapitan siya ng mga pulis at posasan. Habang dinadala siya palabas, huminto siya sa tapat ni Amelia. Ang kanyang mga mata ay puno ng purong pagkamuhi. Hindi pa tayo tapos. Sigaw niya, ang banta ay malinaw. Ngunit hindi na natinag si Amelia. Habang papalayo ang lalaking sumira sa kanyang buhay, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Kalayaan. Nang mawala na si Hector sa paningin, binitawan ni Amelia ang basag na vase. Niyakap niya si Isabel. Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng mga pulis at ni Celine, ang dalawang babae ay magkayakap. Hindi bilang magkaribal, kundi bilang mga survivors. Umiiyak hindi na dahil sa sakit,
kundi dahil sa ginhawa. Nakuha na nila ang simula ng kanilang hustisya. 6 na buwan ang lumipas, ang dating maingay na balita tungkol sa Makati socialite scandal at ang pagkakahuli sa bigating manloloko na si Hector de Guzman ay unti-unti nang humupa, napalitan ng mga bagong headline. Ngunit para kay Amelia, ang 6 na buwan na yon ay hindi paglimot, kundi isang masusing proseso ng paghilom. Ang paglilitis ay naging mabilis, salamat sa napakaraming ebidensya na kanilang nakalap at sa testimonya ng iba pang mga biktima na sa wakas ay nagkaroon ng lakas ng loob na lumantad. Sa huling araw ng pagdinig, nakaupo si Amelia at Isabel sa iisang hilera sa loob ng korte. Nakita nila si Hector, nakasuot ng orange na damit ng bilanggo. Ang dating kumpiyansa at karisma ay ganap ng naglaho nang basahin ng hukomang hatol. Guilty on all counts at ang sentensya ng habambuhay na pagkabilanggo, walang naramdamang tuwa si Amelia. Tanging isang malalim na pakiramdam ng kapayapaan, isang pagsasara sa isang masakit na kabanata. Nagkatinginan sila ni Isabel at bahagyang tumango sa isa't isa. Tapos na. Ang iskandalo sa ospital ay agad na na-clear. Sa tulong ni Celine, napatunayan nilang ang mga bank account at ebidensya laban kay Amelia ay pawang gawa-gawa lamang ni Hector. Ang ospital ay naglabas ng isang formal na public apology at siya ay muling tinanggap ng may bukas na mga kamay. Sa una, nandoon ang hiya. Ang pakiramdam na lahat ay nakatingin sa kanya. Hinuhusgahan siya. Ngunit sa paglipas ng panahon, nakita niya ang respeto sa mga mata ng kanyang mga kasamahan. Isang respeto para sa isang taong dumaan sa impyerno at nakalabas ng buo. Isang maaraw na hapon ng Sabado, nagkita sina Amelia at Isabel sa isang parke. Kasama ni Isabel ang kanyang anak, si Marco, isang masayahing bata na may mga mata ni Hector ngunit may ngiti ng kanyang ina. Habang pinapanood nilang naglalaro si Marco sa di kalayuan, umupo sila sa isang bench sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Nakausap ko si Marisa kahapon, sabi ni Isabel. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Nasa Cebu siya ngayon, kasama ang pamilya niya. Sinabi niya, salamat daw sa'yo. Ngumiti pabalik si Amelia. Hindi lang ako, sa atin. Ang kanilang pagkakaibigan ay isang bagay na hindi inaasahan, ngunit ito ay naging isa sa pinakamatibay na pundasyon ng kanilang bagong buhay. Tinulungan ni Amelia si Isabel na makahanap ng trabaho sa accounting department ng ospital. Si Isabel naman, kasama ang kanyang simpleng pananaw sa buhay, ang nagpapaalala kay Amelia na mag-slow down, na pahalagahan ang mga maliliit na bagay. Sila ang buhay na patunay na ang pinakamatinding sakit ay maaaring magbunga ng pinakamagandang ugnayan. Kamusta na ang puso mo? Biglang tanong ni Isabel, tumingin kay Amelia. Napahawak si Amelia sa kanyang dibdib. Ito? Well, isa akong cardiologist. Alam kong may mga peklat na hindi na mawawala. Pero tumitibok pa rin. At mas malakas na ngayon. Pagkatapos ng ilang sandali ng tahimik na panonood sa mga batang naglalaro, tumunog ang cellphone ni Amelia. Isang text message mula sa isang dating kasamahan sa medical school. From Dr. David Reyes. Hi Amy, it's been a while. Baka gusto mong magkape minsan, just to catch up. Noong una, ang unang reaksyon ni Amelia ay tanggihan ito. Ang ideya ng pagtitiwala muli sa isang lalaki ay nakakatakot. Ngunit habang tinitingnan niya ang mensahe at pagkatapos ay tumingin sa paligid niya, sa asul na langit, sa tumatawang si Marco, sa kaibigan niyang nasa tabi niya, isang bagong damdamin ang umusbong. Hindi takot, kundi pag-asa. Hindi niya kailangang magmadali. Hindi niya kailangang maghanap. Ngunit hindi na rin niya kailangang isara ang kanyang pinto. Ngumiti siya, isang tunay at payapang ngiti. Nag-type siya ng kanyang sagot. To Dr. David Reyes. Sure, David.
I'd like that. Itinago niya ang kanyang cellphone. Huminga siya ng malalim, pinupuno ang kanyang baga ng sariwang hangin. Ang katotohanan ay masakit, oo. Sinira nito ang kanyang mundo. Ngunit ito rin ang nagpalaya sa kanya. At sa kalayaang iyon, natagpuan niya hindi lang ang hustisya, kundi ang kanyang sarili. Ang hinaharap ay hindi na isang nakakatakot na kawalan, kundi isang blangkong pahina. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, handa na siyang simulan itong sulatan muli.